Good morning mga kabuks, mga sir. Yan. Meron po tayong aayusin dito at idadiagnose Mitsubishi Pajero po mga sir. 2000 ano tan? 18 model po. Yo, shout out sa mga kasama ko. Tatlo kami oh. Tatlo po kaming magtulong-tulong dito na mag-check up mga sir. Kita ni i-test drive natin ton. Ano nga ba yung ano niya sir? Paano ba lumalabas siya? Ang problema po dito pagka lumili ko or pinipihit tong manibela kapag kumakabig na siya, meron po siyang nararamdaman na lagutok. Yan. Kukwento ko muna sa inyo ang pangyayari dito. Si sir nagpagawa. So ang pinakaunang pinalitan daw sabi ni sir at nakita ko din na mga bago yung mga pyesa na yon, tie rod, rack end. Tapos sabi niya kasama yung ball joint mga sir. Yun. So pagkatapos palitan yon, yung lagotok hindi pa rin nawala. Ang pangalawang pinapapalitan, drive shaft, tapos may kasabay na sensor. Kasi ang sabi ng may-ari, parang nasira yata yung sensor nung binaklas yung drive shaft or nung ginawa yung ilalim. So ang kasama pa doon, steering coupling. Yun. Meron nga pala ditong ano, dito nga pala yung resibo ni sir. Eto. Ayan oh. Pakita natin para maniwala kayo. Steering coupling. Yan. Sensor. Labor. Tapos axle. Yun. Right side lang po yan. Tapos nung napalitan yung mga piyesa na yon sa pangalawang paggawa, pangalawang pagkakataon na ginalaw to, hindi pa rin nawala yung lagotok mga sir. Ayan, hindi pa natatapos ang problema ni sir. Ang sinuggest pa po nila, magpalit na ito ng rack and pinion assembly. So yun ang pangatlong ginastusan ng may-ari. Tapos meron pa palang naidagdag na ano dito na mga pinapalitan dito mga sir, mga kabuks. Ito, papakita ko sa inyo. Bago na din ang gulong nito. Mga gulong nito bago na, ayan oh. Black Hawk. Yan. Nagpalit na din po ng mga gulong ito. Yan. Baka daw kasi doon na yung umiingay kaya pinalitan din ang mga gulong niya. Ngayon, ikutin mo nga ton. Makikiramdaman ko nga. Okay. Kabila. Dito sa ating video mga kaboks, meron akong nararamdaman dito. Hindi po natin maririnig kasi hindi po siya ganun kalakas, kaya hindi ko po maipaparinig sa inyo. Nararamdaman lang dito. Kaming nasa loob ng sasakyan, maririnig po namin. Adon, i-atras mo nga doon. Sige, itakbo natin doon. Uri, galaw mo nga muna doon. Puntay. Sige, paikot. Ikutin mo. Ayun o. Mayroon na. Ipatakbuhin nga natin, subukan natin yung tumatakbo. Baka dito sa gitna o sa taas. I-verify pa po namin kung saan yung problema kasi yun nga, medyo may nararamdaman tayo dito. Titingnan pa natin kung sa baba or pwede rin kasing ano mga sir, pwede rin kasing gumagapang lang po yung ano niya, yung ingay. So ilalabas po namin. Yan. Ito, paliko po kami. Ayun, meron po kaming naririnig dito. At kung hahawakan mo tong steering wheel, konektado mga sir. Ayan. Siyempre, ito, masasabi ko lang, tong customer na to, marami nang ginastos, malaki na ginastos. Ayan, sa mga nagko-comment sa atin, okay lang po yun, malaya naman po kayong mag-message. Siyempre, sasabihin nyo na naman,
siyempre malamang makukuha na namin to kung sakali man, dahil marami nang napalitan dito. Ang point po natin dito, dapat sa umpisa, kung maaari at dapat sana makuha na yung problema ng customer. Ganito po yan, hindi naman po tayo perfecto na mekaniko, hindi naman tayo perfect. Minsan nagkakaroon din tayo ng pagkakamali. Yan. Para po sa mga car owner, meron po talaga yung mga car owner dyan na pagka sumablay o nagkamali sa unang diagnose, yung ibang customer magagalit yan. Siyempre magrereklamo yan. Ang isang customer, meron po yung nakakaintindi. At isa pa, nakita naman nila siguro na yung pyesa na mga luma or pinalitan ay masyado nang matagal, kaya pumayag na lang sila. Ganito po yung gagawin ninyo mga sir. Dapat kung sumablay sa unang pagkakataon, sa pangalawa, humingi na po kayo ng kondisyon. Sasabihin po ninyo, ang unang hatol po ninyo, sumablay, dapat kung magpapalit pa kayo ng pyesa sa pangalawang pagkakataon, dapat magiging okay na po siya. Kung hindi, tanungin nyo po sila. Kung hindi, paano kung hindi nyo pa rin makuha? Dapat hindi ka magbabayad. Kasi ako, ganun ang ginagawa po namin. Pagka nag-diagnose po kami at may problema yung sakyan ng customer, pag nagsabi si customer paano kung hindi mawala, sasabihin ko, sir, wala kang babayaran kahit piso kung hindi namin makuha yung problema ng sakyan mo. Pwede kaming sumuko, ibabalik namin yung lumang pyesa mo, wala kang babayaran. Pwede namang umatras kung hindi natin kaya, kaysa yung tira ka lang tira tapos gagastos na ng malaki ang customer natin. Yun, kaya sa mga car owner dyan, kung sakasakali man po na yung mekaniko ay sumablay sa unang pagkakataon, pwede pa natin maintindihan yun. Pero kung pangalawa, tas pangatlo, nako, wag na po kayong papayag na gano'n ang mangyari. Ang kalalabasan nun, parang sinamantala na po kayo. At luging-lugi na po kayo doon. Wag po nating payagan yung ganong pangyayari. So ito, ang titingnan namin dito, yung ilalim nya, para ma-verify po namin kung anong problema nito mga sir. Siguro hindi ko na po may detalye lahat to kung paano namin baklasin, ganon, paano namin i-diagnose ng ng step by step. Mamaya sasabihin ko na lang po sa inyo kung anong nakita namin problema. Hello mga kabooks, ayan, magandang hapon na. Huwag na natin patagalin daw. Ito na yung ginawa namin sa Pajero na yan, oh. Papakita ko na ang pyesa na pinalitan namin. Salarain mga sir. Column steering assembly. Yan. So pasadahan lang natin ang mga pyesa nito. Ito yung pinaka housing nya, no. Meron bearing dito. Yan. Ito ang parteng ibabaw sa may steering wheel. Dito meron din bearing dito. Kasunod, may joint po dito. Then itong movable spline dito. Na-adjust po yan para kapag ikinabit po itong dulo nya dun sa kadugtong niyang steering joint or steering coupling sa may bandang rack and pinion, may gagalaw-galaw po ninyo yan. Yun ang purpose nitong dito, spline dito na movable. Okay, ito lang mga sir ang dahilan doon sa pinoproblema ng ating customer na lagutok sa bandang upper part ng steering system. Okay mga sir, ayan, babala po sa inyo ito pag nagpagawa po kayo. Siyempre kung saan po yung tunog, kung nasa bandang taas, siyempre doon po tayo mag-focus sa bandang taas. Yan, nakita nyo naman sa unang part ng ating video, ang pinalitan po ng unang gumawa sa ilalim, mga
iba po kasing gumagawa. Pagka narinig po na sinabi ng customer na lagotok, ganito kanyan. Antimano, basic move agad yan eh. Rack end, tie rod, ball joint, bushing. Hanggang sa gagastos na yung customer. Kagaya nung nangyari dito, hindi pa rin nawala yung lagotok. Ito, medyo kulang lang sa ano to, medyo kulang lang po sa procedure ng pag-diagnose to. Kasi nung unang hawak pa lang namin dito, naramdaman na po namin na bandang ibabaw ang tunog. So, ang tanong doon, bakit ibabaw ang tunog? Nauna sa ilalim, tapos nagpalit pa ng drive shaft. Yun, sabi nga nung may-ari, dahil sa pagpapalit ng drive shaft, nadali yung absensor, nadagdag pa yung absensor, siningil pa rin sa may-ari. Tapos hindi pa rin nawala, may nagsabi pa daw na gulong papalitan na din. Then rack and pinion assembly, halos lahat na napalitan na. So ito na naman tayo ngayon. Meron na naman pong magsasabi dyan na syempre nadali natin to dahil ito na lang ang hindi napapalitan, kaya malakas ang loob natin at nakuha natin ang problema. Ganito naman lang sasabihin ko sa inyo. Kung sakaling sa amin nagpunta to nung umpisa pa lang, syempre hindi naman natin masabing makukuha natin agad yan, pero idadiagnose natin ng maigi para nang sa ganon, sa unang move pa lang natin may ano na tayo, may clue or may basehan na po tayo kung saan ang papalitan natin. Kaya binabanggit ko po sa mga car owner na pag nagpagawa po kayo, sa unang pagkakataon na nagkamali ang gumawa, pangalawang pagkakataon humingi na po kayo ng ano dyan, ng usapan. Kondisyon na ang kailangan dyan, na kung hindi nila makuha sa pangalawang pagkakataon, dapat wag na po kayong pumayag na i-charge sa inyo. Sagot na po nila yan dahil syempre kung mali-mali nga naman ang diagnose, mapapagastos po kayo kagaya po nito. Ginawa po namin dito, ito lang ang pinalitan natin, isa lang ang problema niya, naging ilan na ang problema niya, naging dumami na. Kaya sabi ng may-ari, may 200,000 lang ginastos niya dito. Sa atin, ito lang ang pinalitan po namin mga sir. Ayan, steering column assembly. Hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano namin ikinabit at paano namin binaklas to. Mamaya siguro kung okay lang kay sir, isasama natin siya sa pag-test drive, tapos siya na po yung mag-drive at mapakiramdaman niya kung okay na. Dahil kami na test drive na namin tong Pajero na to. 2018 model, 3.2 mga sir. Okay, test drive po tayo. Darso sir. Bawal kami pakita sir? Okay lang. Sa may-ari po natin pinadrive para maramdaman ni sir. Kasi kailangan natin maayos to kasi masyado nang malaki ang ginagastos ni sir. Pakinggan na lang natin si sir kung anong magiging niya. Kasi na-testing na po namin to mga kabox mga sir. Diretso lang sir. Parang bago talaga Parang labas ng kasa. Tsaka mamaya sir, pagdating natin doon, ipapaikot ko sa'yo. Yung di ba yung dati hindi pantay yung ikot niyan? Yung turning angle niya. Yung binilang. Binilang yung ikot yan. Nung hinatid mo sir, mamaya makikita mo yan. Dati konting ligo ko lang dito, may lagotok na ngayon, wala. Kaya kailangan ikaw mag-testing sir. Kailangan talagang mapapangiti kita sir. Sa laki pa nga lang nung i-start mo pa lang, ginanong ko, napangiti na ako. Sabi ko, wala ah. Shout out nga pala kay sir. Isang customer na naman na nagtiwala po sa amin mga kabox. Recommended dito sa Box Garage. Si ma'am, shout out po natin. Ma'am, thank you po ah. Thank you sir. Sige po. Kung sa Box Garage, kahit malayo, at least di ba na sulit yung pagpunta na ayos sakit ng Pajero. Okay po, thank you po. Kanan mo dyan sir. Napakalambot na. Bago na yung coupling sir, nandun nga pala yung luma mo sir. Mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano yung naging problema. Kaliwat kanan dati Dati kasi sir, pag kunting pag ganun mo pa lang, di ba? May maramdaman ka na dito. meron na.
Yun po yung gusto kong iparating sa mga sa mga customer o sa mga technician na din. Kung nagda-diagnose po tayo, kasi para sa akin misdiagnose ang nangyari dito. Pagka tinetesting po namin to, ang problema nandito sa ibabaw, tapos medyo gagapang dito. Masyado na pong malayo yung nasa ilalim, yung tie rod, ball joint, bushing pala, nagpalit na rin pala ng bushing sir, sinilip ko. Ball joint, bushing, rack end, tie rod, kanan sir. Rack and pinion siguro medyo mas malapit yung rack and pinion kahit malayo dito sa taas, kasi yun nga konektado yan, steering system yan. Medyo baliktad ang naging nangyari. Yung rack and pinion bali nasa pangalawang yung pangalawang gawa na yon. Dapat kung saan po yung ingay, doon po kayo mag-focus mga sir, mga tropa. Kasi talagang gagastos ng malaki yung customer pag ganyan. Oo, laki na nagastos dito, tsaka pabalik-balik. Oh sir, dito nga sa video ko sir nasabi ko dito na sa mga customer, pagka sumablay po yung technician sa unang pagkakataon, dapat kung mali yung diagnose nila sa pangalawang gawa nila or pangalawang hatol, kailangan po ng kondisyon na kung hindi pa rin nila makuha sa pangalawang hatol, dapat hindi na po kayo sasagot sa babayaran dun, kasi ganun po yung ginagawa ko. Sinabi ko nga sa'yo sir, di ba nung umuwi ka na tinanong mo ako kung paano kung hindi pa rin mawala. Anong sabi ko sa'yo sir? Kahit piso, di ba? Kahit piso, sabi ni sir, wala raw babayaran pagka hindi nagawa. Yun po yung condition ko. Pagka start pa lang, alam ko nung nagawa. Sir, sige sir, dagdagan pa natin konti para medyo lumayo konti. Yun po yung binitawan kong salita sa customer natin kay sir, na kapag hindi mawala, ayaw ko namang gagastos siya ulit. Tsaka syempre, sasamain po kami doon, masisira po kami. Kaya ang sabi ko sa kanya, pagka hindi namin mawala yung problema, pwede naman sukuan to, ibalik ko yung luma niya, wala kaming sisingilin kahit piso. Kaya ganun po yung gagawin dapat sa umpisa pa lang. Mas mainam pa yung hindi mo na lang gagawin o hindi ka na lang magpapalit ng mga kung ano-anong pyesa, kaysa naman yung gumastos yung customer tapos yung pera po nila nasayang, tapos nandun pa yung problema sir. Ganun po yung nangyari sa inyo sir. Kaya yung mga pinagpagawaan ko, sabi na mawawala raw, yung pala babayad ka rin. Napagasos ako nung napagasos dito sa box garage. Ramdam mo agad na yung sasakyan mo talagang aalagaan nila at mawawala talaga lahat ng sira, lahat ng concern ng sira mo. Doon sila nagpo-focus sa sira ng sasakyan, hindi yung basta-basta palit. O sir, thank you sir salamat sir salamat ulit sir. Bali isa lang yung problema mo sir, naging marami ang napalitan sir. Yung mga pangyayari kasing ganyan, pagka mayroon silang narinig na concern o complaint sa customer, pag sinabing lagutok, agad-agad basic, rack end, tie rod, bushing. Pagka hindi po nawala, gagamitan ka ng dialogue sir. Kita mo naman na malambot na yung mga joint mo, kailangan ng palitan yon. Yun talaga yung first option natin. Huwag po kayong kakagat sa mga ganung diskarte. Dapat magkamali man, dapat isang beses lang mga sir, kasi hindi rin naman tayo perfect. Minsan meron din po kaming pagkakamali, tsaka kapag hindi namin kaya yung problema, sinasabi namin sir, hindi namin kaya to, hindi namin pwedeng atulan, baka masayang lang yung gastos mo, yung pera na ibabayad mo dito. Ganito ganyan gagawin natin, obserbahan muna natin or second opinion mo sa iba para malaman natin kung ano talaga yung problema bago natin galawin yan. Sinasabi ko yon sa mga customer namin. Sir, balik na tayo sir. Kaya maging babala na lang po ito sa mga ibang car owner po dyan. Maging wise po kayo mga sir. Maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber natin at mga followers po natin dyan. Thank you po sa inyong lahat. Sir, thank you ulit sir. Ma'am, thank you ulit mama. Salamat po. Thank you po sir. Shoutout kay Box Garage. Thank you po. Yan, shoutout po. Please like and subscribe. Thank you po. The button. Yun, kompleto mama, kompleto Thank you po. Sir, thank you sir Ay! Yun, pakarga mo yan Uwi na sila sir. Kargayin mo yung lupa. Salamat Ay sir, thank you sir Salamat sir. Ma'am, thank you. Sige po. Yun. Ikarga mo dun. Shout out sa dalawang to at sa kanilang asawa, Lengleng at si Apple. At si JR, shout out. Shout out mo yung mga tropa mo, bilis. Shout out sa inyo, kami lang dalawa dito. Oh, shout out daw sa inyong dalawa, ay sa inyong apat. Kami na lang dito. Di nyo sila sinamahan ngayon.